Ang Chalam ay Shark. Day 21 na at nararamdaman na ng 10 natitirang castaway ang katapusan ng laro. At alam nilang abot kamay na nila ang 3 milyon. Bobicito wins immunity! Si Kiko, dahil itinuturing na leader ng original Naak tribe, ang siyang nagdidikta ng kilos ng kanyang mga kaalyansa. Iniisip ng lahat, oh, final 10 na kayo, kanya-kanya na to. Hindi. Mas gusto ko pang final 6 na tayo at kanya-kanya tayo. Tingnan na lang natin. Pinaglalaban ko si Kiko from day 1 pa lang eh. Pinaglalaban ko siya na I want him to call the shots for the old Naak tribe. Pero ang leader, nangangamba na sa original Naak tribe. Maaring may totoong ahas. Bagamat kaalyansa, duda si Kiko at ang iba pang Naak sa motibo ni Rob. Sa akin lang, sana, huwag na muna niya isipin yung prize money eh. Alam mo, kaya kami nagkakasundo ni JC because we're not thinking about the prize money in the end yet. We still have a goal to keep, which is to bring us to the final 6. Tapos doon na magkaalaman kung sino, doon na magkadiskartihan. At least, it's within us and bound by yung honor namin sa isa't isa. Kung may duda kay Rob, buo ang tiwala ng mga dating Naak kay Chris. Palaging sinasabi kasi ng matipunong driver na meron siyang isang salita. 100% ang tiwala ko. Kasi ang usap-usapan namin, kung talagang totoong may isang salita sila, ako rin may isang salita. Hindi, pare, basta trust me. Hindi, naiinis ka lang. Naiinis ako sa fact na ako eh. Ayoko na ako. Ipinagmamalaki rin ni JC na meron siyang isang salita. Kaya naman labag sa loob niya ang paglilin lang sa dating kakampi na si Jace. Buong tiwala kasi si Jace na babaliktad si JC mula sa Naak papuntang Jaracay. Naging mas very as I can. Gusto ko fair ako sa lahat na mga promises ko. Keep my promises. Ngayon na pag-usapan naman. Pinaghirapan na sa personally, sobrang hirap silang kausapin every tribe mate ko na assure ko sila na dapat i-trust nila ako. Feeling nila kaya nila i-penetrate si JC. I have my faith. Sobrang laki ng tiwala ko kay JC. Ang alam ni JC, kinakuha niya na si JC. Ang plano namin, sige, go ka lang dyan, JC, na maki-alliance ka kunyari sa kanila. At least alam mo kung ano yung mga plano nila para sa amin. Dahil madaling pakisamahan, marami kumakausap kay Kay, kahit pa mga dating Jaracay. Ginagamit naman ito ni Kay para magbigay ng impormasyon sa kanyang alyansa. Ako napansin ko nga ako yung nag-iimbestiga. Gusto kong makita na wala pa rin nagbabago sa Naak, na kung ano yung malaman namin. Gusto ko malaman lahat ng Naak. Habang abala ang lahat sa paggawa ng alyansa, si Nanay Zita abala sa pag-iintindi ng kampo. Siya na ang tumatayong nanay, hindi lang sa mga dating Naak, pero sa buong tribo ng Chalam. Off day ko kanina kasi nakita ko meron na sinaing, may nagpilit ng ulam, meron ganyan. Si Jace, na dating Jaracay, ang siyang tinatarget ng grupong Naak dahil sa lakas nito. I decided talaga na dapat ko iboto dahil kasi kung sa palakasan, mas malakas talaga siya. Pero hindi lang ito ang dahilan ng Naak para tanggalin ang itinuturing nilang threat. Wala actually lahat naman gumagalaw eh. Kung may isa hindi naman talaga gumagalaw dyan si Jace eh. Mas malaki yung chance natin, pero ito ang lineup pa. Pakinggan mo ako, Kiko, Rob, Chris. Zita. At ito nga ang pinanghahawakan ni Jace, ang pinaniniwalaan niyang alyansa kay JC. Ang alliance namin ngayon, 5 kami. Okay, ako, si Marlon, JC, Veronica, tsaka si Cha. Pero para kay Veronica, mas gagalingan na lang daw niya sa mga challenges at pipiliting makuha ang immunity para mas magtagal pa sa laban at masigurado ang kanyang posisyon hanggang dulo. Wala ka talagang aasahang ibang tao. So kailangan talaga ikaw yung kumilos, parang lahat ng power, strength, pag-uutak, strategy. Si Marlon naman, duda sa alyansang pinaniniwalaan ni Jace. Kung may niligawan kami sa tao, binigay niya naman yung salita niya. Ewan ko kung talagang binigay niya. Kung binigay niya, bukas panbalanse ng Naak sa Jaracay. At dahil nga hindi siya kumpiyansa kay JC,
Meron siyang sariling paraan para makasurvive at magtagal pa sa larong ito. Parang pinakita ko lang sa kanila na binabago ko yung image ko na nabuo sa isip nila na talagang bad boy. Si Marlon talaga ang bumubuhay sa Jarakay, especially sa pagkain. And even up to now, na may merging na sa Shalam, napaka-major ng role niya. Kung si Marlon, strategy ang pagiging malapit sa grupong naak. Si Charisse, close sa mga dating kaaway, pero walang mali siya. Pwede ito kay Kiko, kay Rob, kay Kay, kay Nanay. Gusto ko naman maiba. Gusto ko naman ng bagong kausap. Isang tribo na nga may tuturing, pero nangingibabaw pa rin ang dating samahan ng tribong naak. Gayun din ang Jarakay. Maging tapat kaya si JC sa grupong naak? O magkaroon kaya siya ng bagong dahilan para traidorin ang mga kaalyansa? Kay ninong alyansa ang mangingibabaw at aabot sa dulo ng laban? At sino ang magiging kauna-unahang Pinoy Soul Survivor? Malaking expectations naman